So, lalabas kami ngayon at papunta kami sa Portuguese shop. Parang local shop siya dito ng mga vegetables and fruits and dry goods. So, tingnan natin kung ano mabibili. At nakarating na nga kami dito sa Portuguese shop kung tawagin nila. Ito ay bali malapit lang sa amin, siguro mga 5 minutes, parang labasan lang to, and paglabas mo andun na talaga. So dito kami namimili ng gulay pagminsan dahil mura and bultuhan dito, pwede bultuhan ng pagbili. So ayan, pagpasok ko nga agad sa loob ay nakita ko yung mga prutas at mga gulay. Dito ay wala nang balot-balot yung mga gulay, ay nakatambak laang sa isang lagay na ganyan, tapos mamimili ka na lang. Unlike doon sa mga supermarket, ay yung mga gulay na maliliit, mga nakabalot-balot pa. Kukuha nga sana ako na itong Pechay Bagyo o Chinese cabbage na ito dahil medyo mura. Pero naalala ko, meron pa akong kalahating cabbage doon sa fridge, kaya hindi na ako kumuha. At kung makikita nyo, ang dami ding prutas dito at medyo mura din laang yung prutas. At dito ka rin makakakita ng ibang prutas at gulay na wala rin sa mga supermarket dito. So kung nakikita nyo itong mais, medyo mura siya and mas maganda ang ang pagkakamais nito and malalaki kaysa dun sa supermarket. Nakakatuwa nga dito, may puting mais, pero kinuha ko na rin yung yellow dahil mas gusto ng asawa ko yung yellow na mais. At dito makakakita rin kayo ng iba't iba pang gulay na wala din doon sa supermarket. At dito naman ay bultuhan nga siya and mura din naman yung mga gulay. Tapos kita ninyo itong butter. Sa pera natin ay iyan ay 150 yung isang sako na. Siguro mga laman na yun ay 8 piraso hanggang 9 na piraso. Kaya hindi ako bumili na yun dahil may tanim nga ako at meron pa akong 2 sa bahay. Yung inanit ko pa ay hanggang ngayon ay meron pa ako. Tapos ito naman yung plum, mas mura din dito. At makakapamili ka rin dito dahil nga nakalagay lang siya sa isang ganyan. Unlike doon sa supermarket, talaga ay mga nakabalot-balot na. At alam nyo ba na dito lang ako nakatikim sa South Africa ng plum dahil doon naman sa probinsya namin kahit December wala naman na plum na tinitinda. So wala akong nakikita. So dito lang talaga ako literal na nakatikim at nung una ko matikman yan ay sarap na sarap ako. Para lang akong kumakain ng duhat na medyo may asim na konti. Alam niyo yung duhat? Di ko alam kung alam niyo yung duhat. Pero parang ganun ang texture niya at masarap naman talaga. At kung nakikita ninyo yung coconut water ay mga nakaganyan dito dahil wala pa ako nakikita dito na naglalako talaga sa mga gilid ng kalsada ng buko na katulad nung sa atin na pag pumunta ka sa palengke may magtitinda ng buko, babaakin mismo sa harapan natin yung ganun ang pagtitinda ng buko sa atin. Dito parang nakaganyan pa lang yung nakikita ko. At yung mga gata ay wala din ako nakikita. Ang halimbawa pupunta sa lugar sa palengke natin na magpapagata ka. Dito wala pa ako nakikita. Talagang nasa mga lalagyan. So naghahanap nga ako ng ganung way dito para ma-experience ko dito mismo sa South Africa at ma-video ko din. Kaso wala talaga. So yun lang ang nakikita ko. Especially yung gata ay sa Asian store nakakakita ako. Meron din sa mga supermarket pero mga nasa lalagyan. Wala pa rin talaga ako nakikita yung fresh na gata na talagang inaano sa niyog. So anyway, narito na ako sa part na ito. Ito rin yung paborito kong puntahan dito dahil sa part na ito ay mga may dried fruits katulad ng mango at mixed fruits. And meron din sila ditong fresh na mga juice. And as well, mayroon silang dates. And gusto ko yung dates. Pag minsan, bumibili talaga ako. And ang dragon fruit dito ay 49.99 rand o 50 rand per kilo. O nasa 150 pesos. Tapos ito yung mango, binilikan ko talaga at parang napapagusto ako. Pero nakita ko yung presyo ay 199 o 200 rand. Times 2.9 ay malaki-laki. Sabi ko wag na dahil medyo expensive. Ito ay macadamia nuts naman. Hindi naman ako masyadong panayan pero natutuwa akong tumingin. At ito yung ginger pieces ang tawag nila, di ko sure. Pero yung parang candy sa atin at mukhang masarap ito at maigi ito sa pag mga Makati ang lalamunan. At nakakita nga ako nitong mushroom. Ito yung paborito ng asawa ko. Especially kapag niluluto ko siya ng beef mushroom
garlic, pepper, something ganun. Parang sa Jollibee. Nako, sarap na sarap siya doon sa recipe na yon. And then, itong isang box ng grapes ay 60 rand o sa pera natin ay 170. Ang mura na kasi isang box ay nasa 170 plus pesos lang, o diba? Tas itong yung mango, ito yung medyo mahal dahil 124 per box o yung isang peraso ay 60 pesos sa pera natin. So pagkatapos nga namin mamili ay nagbayad na rin kami dito. Medyo kwenta ko, medyo mas mababa siya dito sa tindahan na ito kaysa doon sa mga supermarket or doon sa ibang napunta namin store katulad ng Asian store at yung supermarket nila dito. Mas mababa yung presyo at pwede kang bumili dito ng bulk o ng maramihan kaya mas mababa at nakakatuwang mamili kung malaki ang pamilya ay eksakto yung mga ganitong maramihan. Kaya pagkakailangan ko ng maramihan, dito ako bumibili dahil mas mura dito ng konti. So, kaunti lang yung nabili namin sa Portuguese store dahil wala masyadong available na gulay na gusto ko. So, kumuha lang ako ng ilan and then pupunta kami doon sa isang store para doon naman bumili ng karne. So, hindi ako mag-iisda this week. Next week na uli ako mag-isda. Kasi medyo expensive ang isda dito. Yung isang perasong iyon, nasa 350 pesos sa pera natin. So, yeah, expensive. So, hindi ako masyadong nag-iisda weekly. Parang every second week na lang. Kasi meron naman akong dilis. You just shopped there last week. Yeah. Meron akong dilis and tuyo. So, pagka gusto ko ng fish, ay yun lang ang aking kinakain, hindi sinaside dish. So, mostly ay vegetables na ako ngayon. At bago kami dumiretso doon sa supermarket dito sa isang mall, ay dadaan muna kami sa Burger King dahil magtatanghalian na kami dahil mga mag-aalauna na nito at sabi ko gutom na ako, sabi niya gutom na rin siya kaya mas mabuting kumain muna kami dito at pagkatapos maglibot-libot kami ng mall para may magawa naman kami and then pagkatapos namin maglibot saka kami bumili ng karne. So ayan, pagpasok namin dito ang ino-order niya ay yung combo. Kaso, ang lalaki ng burger nila dito, hindi ko talaga kayang ubusin. Kung makikita ninyo, fast forward ito na video dahil medyo matagal yung pagkain namin. Pero ito yung nai-enjoy namin mag-asawa. Pag minsan, lumalabas kami, once in a while, lumalabas kami at nagde-date kami. Simple lang ang date namin. Kumakain kami sa McDonald's, dito sa Burger King. Pag minsan nga, pumupunta lang kami sa isang park at ayan, kami pa lakad-lakad lang. Yun ang pinaka-date namin mag-asawa. Hindi masyadong expensive. Ang mahalaga ay kami ay magkasama, nagkakaunawaan at na-enjoy namin. So, naglakad lang kami papunta dito sa loob ng mall dahil yung Burger King ay nakahiwalay dito sa mismong mall. So, dumaan na kami dito sa may parking lot at dito na kami lulusot. Hindi na kami magpapark dito. Iniwanan na namin doon sa Burger King dahil pre-parking. Dito may bayad ang park. So, matipid yung asawa ko dahil nga siya ay Asian din, Chinese. So, talagang matipid siya at maarimuhan. Napakagaling nitong humawak sa pera. Kaya nakakatuwa, natututo din ako maging masinop sa pera. Dati, pag may pera ako, may sweldo ako, bili ng bili ako. Talagang as in wala ako na iipon. Ngayon, napapag-aralan ko na kung saan ko dapat gastusin yung pera ko. Good influence yung aking asawa. Pagdating sa financial, napaka-good influence ng aking asawa. Dahil na doon ko sa kanya natutunan na kailangan pag may gusto ka, pag-ipunan, or wag muna padalos-dalos ang desisyon kapag mag-i-spend ng money, lalo na yung mga malalaking gastusin. So yan, mas natuto ako talaga. And narito na tayo sa loob ng mall. Ipapakita ko sa inyo, sisilipin natin kung makikita natin dito. Ayan. Parang small garden na may ganyan para sa mga bata. And meron sila doong sinihan at mga restaurant. Diba ga? Si Ana
candy nila dito. Ang bibili na lang. Yung binatang harap. Oh, look, there's a bunny. Bunny. Yeah. Ito ay nasa loob mismo ng mall. Itong area na ito. Yan na yung asawa ko. Dahil nakakita siya ng mga sasakyan. Ay VMV. So, gustong-gusto niya ang ganyang sasakyan. In here. Ang ganda ng mga pambata na winter. This is so cute. Pambatang babae. Oh, cute. Pang winter. Oh, love it. And this one. Oh, cute. So cute. Ah, so cute. Oh, wala akong pamangkin babae. Sino kaya magbibigay ng ano pamangkin na babae? Cute ba? Oh, look. Pang winter na inilalabas nila kasi June, by June ay winter na. So nagse-sale na sila no mga pan summer. And yan lang for today. Please don't forget to subscribe, comment, like, and share. Thank you for watching. Bye!